Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to a day in my life. Alam nyo ba mga chiko, pagkagising ko nga today, ang saya-saya ko dahil nga meron nga nagpapagayak na naman. Yung February na to, madami talaga nagchat-chat sa akin at nag-i-inquire na gusto nga daw nila magpa-setup sa akin. Pero syempre, pasensya na din po dun sa malalayong mga nag-i-inquire dahil hindi po ako maka-oo dahil wala pa man po akong service. Pero mas kilulupay ang pera nga chiyo, pasensya na kayo pa for now. Eto na nga pagkagising ko, naghilamos lang ako tapos nagtimpla na nga ako ng kape para nga ako'y mahimasmasan. Uy, bakit kailangan pang mahimasmasan? Charis. Kayo magtaka kung araw-araw nakikita nyo akong nagkakape. Yan na kasi yung dumadaloy sa mga ugat ko at hindi na yata dugo. At ito na nga nung isang araw, meron nga nag-comment sa isang vlog ko. Sabi niya, bakit daw paulit-ulit yung mga ginagawa ko sa vlog ko? Aba, anong magagawa ko? Kaya nga a day in my life. Sabi ko nga sa kanya, sa susunod, wag ka na lang mag-comment. Diyos ko, masisira ako, Aldo, kaya ka nga ako. Pero syempre, charis-charis lang, hindi tayo papatol for today's video. At habang ang pakapi-kapi ako, bigla nga may nag-chat sa akin. Yung client ko pala nag-send na ng down payment para nga daw ma-reserve na yung date na gusto niya. Pero mapapa-thank you Lord ka talaga. At eto na nga, habang hinihintay ko yung lulutuin nating ulam for today's video, magliligpit muna ako ng lababo at hugasan ko na muna itong mga marurumi. Kung nung isang araw nga nag-adobong sitaw tayo, aba ngayon naman medyo nag-level up. Mag-adobong baboy daw kami. Kaya lang, mukhang bago ako makapag-adobo, ubusin muna ng mga langgam itong pa ako. Hindi ko nga napansin yung bahay ng mga langgam kaya natapakan ko. Ay Diyos ko, digso niya gisa ng bitis ko. Nakakain ka nga ng masarap na adobo, namamaga naman yung paa mo sa kagat ng mga langgam. Sabi na siguro dening panas sa reni, tutalali kami paalam kay makibandi. Pangitanda na kamo bang kantay alatadang mingwakang kalamansi. Char! Rami-rami nga din yung mga nakuha kong kalamansi at yung nakuha kong pantal dun sa mga langgam. O diba, buri mo na kanya. Pwede naman kasing panaslam mo, aslam namot, mingwa ka pang kalamansi. O yan tuloy, may nga pantal ka. Pagkapasok ko nga ng bahay, pagkatapos kong kumuha ng kalamansi, heto, nandito na nga pala yung baboy at dali-dali ko na ngang hinugasan. Bali 3 kilong baboy nga pala ito, tapos hahatiin ko dahil yung kalahati isisigang daw nila. Minsan talaga pagpasensyahan nyo na yung atsin nyo at inya talagang pangamulala. Inwas nepa bayo ne pengili. Di ba dapat pangilyan niya bayo yawasan? Diyos ko, ne. Para nga hindi na tayo masyadong gumamit ng mantika, ang gagawin ko muna ilalagay ko na nga pala itong baboy dito sa may kawali at palalabasin natin yung sarili niyang mantika. Pero yung totoo nung mga panahon na yan, naubos talaga yung mantika namin. Kaya mindset ba? Mindset. At habang ang inaantay ko maglabas ng sariling mantika yung baboy, eto, naghiwa na nga pala ako ng kalamansing gagamitin ko mamaya. Sabi ko nga sa inyo, masarap sa adobo yung medyo maasim-asim lalo na pag ang gamit mo kalamansi. Diyos ko, favorite ko yan, makarakal kong kakanan. Alam nyo ba guys, kapag meron ako mga pinagpigaan ng kalamansi or yung balat nila hindi ko agad tinatapon. Bali, pwede mo pa nga kasi mapakinabangan yan. Ako kasi nahalo ko sa dishwashing liquid o maglalagay ako ng sabon at yan nga ang ipanghuhugas ko sa mga kasamkapan. Bukod nga kasi sa nakakalambot ng kamay yung kalamansi, talagang matatanggal yung mga sebo ng mga kasangkapan, lalo na yung mga plastic. Puwera na lang yung mga plastic mong kaibigan. Charis. At fast forward nga, nung naglabas na nga ng mantika yung baboy natin na pinakukuluan kanina, heto, nilagay ko na nga din pala yung bawang at sibuyas. Pinaman nga dito sa baboy na nabili nila, bata pa. Kaya naman nung pinakukuluan ko, agad na din lumambot. At heto, titimplahan ko na nga pala ng paminta at laurel. Lalagay na nga din pala tayo ng toyo dito. Yung toyong ginagamit sa adobo, hindi yung toyo ng jowa mo. Balitansyahin nyo na lang yung paglalagay nyo sa toyo. Gaya nga na lagi ko sinasabi, kung maalat yung toyo, kontian nyo lang. Pero kapag matabang naman, pwede nyo naman dagdagan. Nang kumapit na nga yung toyo dito sa ating baboy, heto, sunod ko nang inilagay itong mga piniga nating kalamansi. Dito nga pala sa adobo version ko na to, naglagay ako ng konting asukal para mag-balance yung lasa. Naglagay na nga din pala ako ng iba pang pampalasa, kaya naman okay na yan. Bali, pinakulang ko lang din na sandali hanggang mag-evaporate yung sabaw. At heto, ready to serve na yung ating adobo. Noong mga time na to, talagang gutom na ako, kaya naman heto, nagsandok na din ako ng makakain na. Kumuha lang naman ako ng mga ilang piraso, pero syempre wag nating kakalimutan yung taba. Charis. Pero syempre paalala pa rin, hinay-hinay din po sa pagkain ng taba. Pag alam mong high blood ka, wag ka na munang kumain o kaya kontian mo lang. Or pwede rin namang bumili ka na lang din muna ng pineapple juice bago ka kumain. Char! O siya, that's it muna for today's video at ako muna'y kakain. See you on my next vlog. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!